Tatlong maiikling kwento ang ibabahagi natin ngayon mula sa isang sender. Pero bago yun mga kaibigan, shoutout muna sa ating mga supporters sa Boss Wakwak channel na sina Mark De La Cruz, Arlene Cools Besa, Rayzon Yao, kay Mer TV, Raymond Dizon, kay Hazel Fiesta, Big Bo PH, kay Sidrel Santos, Moonray Magtown, kay Tiger Lily, German Marasigan, kay Iram at sa iba pang nanunood ng ating programang Boss Wakwak channel. Maraming salamat po sa inyo. Sa gustong mabanggit bago mag-umpisa ang bawat kwento natin dito, mag-subscribe lang po dun at mag-comment. Sa mga bashers naman dyan na panay putak ang bunganga na hindi naman nakapag-subscribe kahit sa isang channel natin, doon na lang kayo sa mga fiction stories. Walang bakbakan dito hoy, lumayas kayo. Balik ng balik dito, panay pamumuna. Hay nako, pasensya na at medyo mainit ang panahon. Yun lang at magsimula na po tayo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Alex, pati na rin sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito. Saang sulok man kayo ng mundo. May babahagi akong kwentong kababalaghan, mga kaganapan na nangyari dito lang po sa lugar namin sa Negros Occidental. Unang karanasan, nangyari sa tiyuhin ng aming kaibigan. Itago na lang natin ang taong yon sa pangalang Pedro. Minsan isang gabi, may nakita siyang isang palaka sa bagong bahay na kanilang nilipatan. Ang palakang ito ay napakalaki raw, Sir Alex, kung kaya napatigil siya sa ginagawa at natuon ang atensyon sa palakang yon. Aba, ibang klaseng palaka ito ha, sobrang laki. Namangha si Pedro, pero maya-maya nun, pinagkakatuwaan niya ito, Sir Alex, hanggang sa di nagtagal. Sinipa-sipa niya ang palaka hanggang sa mamatay. Matapos nun, hindi naglaon ay nagkasakit si Pedro. Siyempre nagpa-check up siya, uminom ng mga gamot, pero hindi ito gumaling. Tumamlay ang kanyang pangangatawan at bandang huli ay talaga naman pong namatay siya bigla. Pinaglalamayan na si Pedro. Noong araw na ng kanyang libing, may napansin silang dalawang tao na may kakaiba ang hitsura. Babae at lalaki, parang mag-asawa dahil silang dalawa lang ang magkasama. Nagtanungan ang mga magkakakilala kung sino o kung kilala ba nila ang dalawang taong yon. Subalit ni isa sa nakilibing, walang may nakakilala. Hindi naman po sa nangungutya, pero ayon sa kanila, ang nakakapagtaka, Sir Alex, sa dalawang tao na yon, mukhang mga palaka ang hitsura, pati na ang istruktura ng pangangatawan. Basta, nakakatakot daw po ang mukha. Lahat ng nakapansin, isa lang ang pagkakadescribe nila sa dalawa. Parang mga taong palaka. Matapos ang libing, bigla na lang pong nawala yung dalawa. Dahil doon, napaisip ang pamilya ng namatayan na siguro taga-lugar o engkanto ang malaking palakang pinatay ni Pedro. Matapos ang pangyayari na yon, lagi nilang paalala na dapat pag may nakita tayong kakaibang lamang lupa sa paligid, mas maiging wag na nating pansinin o saktan. Dahil baka di lang natin namamalayan sa kabila ng kakaibang kaanyuan, may nakatagong lihim na maaari nating ikapahamak. Na baka ang inakalang ordinaryong hayop, isa na palang taga-lugar. Pangalawang kwento.
Karanasan naman po ito ng best friend ko kung kailan kinuwento niya sa akin nung nasa kolehiyo pa kami, Sir Alex. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Marvy. Ayon sa kanya, noong high school sila, may classmate siyang tawagin na lang din natin sa pangalang Ana. Tuwing uwian, kada hapon talaga, laging bukang bibig nito kay Marvy. Ang lalaki talaga ng mga truck dito, no? Ano kayang mangyayari kapag nabundol ako tapos nagulungan ng mga gulong ng yan? Ay syempre, pisa ka talaga dyan. Tignan mo ang lalaki ng mga gulong eh. Ang dami-dami pa. Pero hoy Ana, bakit ba kada labas natin sa paaralan, dito sa kalsada, ganyan lagi ang sinasabi mo? Wala lang. Nai-imagine ko lang kasi eh. Naku, kung ano-ano iniisip mo eh. Tara na nga. Kapag nakakakita siya na may dumadaang mga trucking sa kalsada o malalaking truck, laging negative ang lumalabas sa bibig ni Ana. At palagi rin naman siyang sinasaway ng kaibigang si Marvy. Isang araw noon, sa paaralan ay meron silang takdang aralin na ipinagawa ng guro tapos nanghiram si Ana kay Marvy ng libro. Pinahiram naman siya ng kaibigan, subalit pinaalalahanan na dapat ay maibalik kaagad sa Monday dahil sa Tuesday, ichi-check ng guro nila ang mga assignment. Sumagot naman si Ana at nangako pang ibabalik niya kaagad ang libro sa napagkasunduang araw. Promise talaga Marvy, ibabalik ko to sa Monday kahit anong pang mangyari. Ito naman kahit anong mangyari talaga? Kung makasagot akala mo mahihirapang ibalik. O sige na Ana, para magawa mo na kaagad yung assignments mo mamayang gabi. Salamat talaga Marvy ha. Walang anuman, ikaw pa. Magkaibigan naman tayo eh. So ayun na nga Sir Alex. Pagka-uwian nila ng hapon, unang umuwi si Marvy kasi nga cleaner si Ana sa classroom nila kada araw ng Biyernes. Lunes ng umaga, medyo madilim-dilim pa, may kumatok sa bahay nila. Pagkabukas ng pinto, ang classmate pala na si Ana sinusole at inaabot ang libro kay Marvy. Uy, ikaw pala Ana. Teka, ba't ka pa talaga nagpunta rito eh? Ang layo-layo ng bahay niyo, di ba? Dapat sa school na lang mamaya. Total, magkikita rin naman tayo dun eh. Kailangan ko kasing isoli ngayon. Salamat nga pala dito, Marvy ha. Walang anuman, Ana. Sige, alis na ako. Paalam. Nagtataka naman si Marvy noon kasi sobrang putla ng kaibigan niya at matipid kung sumagot. Hindi ganong nagsasalita, hindi ngumingiti at parang matamlay umalungkot ang mukha nito. At yun na nga po, nung nasoli na ang libro matapos makapagpasalamat ay tumalikod na si Ana at nakayukupang naglalakad palayo. Inisip na lang ni Marvy noon na baka may sakit ang kaibigan kasi nga matamlay at maputla. Nung nasa paaralan na siya, wala si Ana kung kaya nasabi talaga ni Marvy noon na may sakit nga ang classmate nila dahil nag-absent. Pagka Martes at Miyerkules, absent pa rin si Ana noon kung kaya nagtanong na ang kanilang advisor kung sino ang nakakaalam kung bakit wala siya parate simula pa nung Lunes. Tumayo naman si Marvy at sumagot sa guro nila na baka may sakit talaga si Ana kasi nga matamlay ito at maputla noong sila'y nagkausap. Ganun ba? Opo ma'am. Di nga siya gaanong nagsasalita nun. Nang ilang sandali pa, tiyempo naman ang biglang pagdating ng nanay ni Ana at halos nasyak ang lahat sa sinabi nito. Paano kasi? Umiiyak at humahagulgol ito habang nagsasalita na hindi na makakapasok ang anak niya habang buhay dahil patay na ito. Wala na si Ana sapagkat sa di inaasahang pangyayari, nadisgrasya siya noong Biyernes pa lang pagka-uwi nito after mag-cleaners sa kanilang school. Ayon sa mga nakasaksi,
Pagtawid nito sa kalsada, nagulungan ng 10-wheeler truck sa gitna. Sa sobrang laki ng sasakyan, talaga namang dead on the spot ang kaawa-awang estudyante. Lahat ay halos hindi makapaniwala at talaga namang nagulat sa nangyari. Lalong-lalo na si Marvy nang marinig niya ang sinabi ng nanay ni Ana. Kasi nga paanong namatay ito noong Friday pa? Gayong Monday ng umaga, nagsoli pa ito ng librong hiniram sa kanya. Parang napaka-imposible, di ba? Ngunit totoo po talaga yung nangyari. Isa sa nagpapatunay, nasa kamay na ni Marvy ang libro at hawak-hawak niya itong ipinapakita sa lahat. Yun pala Sir Alex, kaluluwa na lang ni Ana ang nagsoli ng librong hiniram nito. Kahit sino siguro magtataka, magdadalawang isip na maniwala kasi nga ang kaluluwa ay hindi na raw makakahawak ng mga bagay dahil espiritu na lang sila. Kung papaano nangyari ang ganon ay hindi rin maipaliwanag ng kahit sinong nandon. Subalit kung babalikan nyo ang kwento, sa simula pa lang ay may mga pagpapahiwatig na talaga si Ana. Parang alam daw nito kung ano ang mangyayari sa kanya at kung paano siya mamamatay. Kaso bago nangyari yon, nakapagbitiw siya ng pangako kung kaya tinupad daw talaga ito. Tulad ng sinabi ni Ana, isusoli niya ang hiniram na libro kay Marvy kahit ano pang mangyari. Mga katagang binitawan nito sa kaibigan na meron pa palang malalim na kahulugan. Nakakamangha ang kwentong ito bunsod ng kahit patay na ang tao o kaluluwa na lang ito, tinupad pa rin ang binitawang salita dahil sa pangako. Ikatlo at panghuling karanasan sa kababalaghan. Ang kwento naman pong ito ay tungkol sa bangkay na muling nabuhay. Karanasan naman po ng aking kaibigang si Berto at nangyari dito lang din sa Bacolod. Hindi ko na lang ibibigay ang eksaktong lokasyon ng pinangyarihan sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon ay buhay pa ang taong nasa kwento at bilang pagbibigay na rin respeto sa mga taong naninirahan doon. Bale ganito po kasi ang nangyari Sir Alex. Ayon sa kaibigan kong si Berto, may kapitbahay silang namatay dahil inatake sa sakit sa puso. Itago na lang natin ang pangalan ng tao na yon bilang si Mang Julio. Noong nakaburol na siya, ipinuwesto ang kabaong nito sa tabi ng bintanang sinarado lang muna ng pamilya upang hindi masikatan ng init ng araw yung mismong kabaong. Sa ikatlong araw ng burol, marami ang nagpunta at nakiramay. Meron silang isang bisita nun na hindi nalaman kung anong pumasok sa utak nito, pero maaaring may nalalaman sa pagkatao nung nasa loob ng kabaong. Paano kasi ang ginawa niya? Bigla na lang binuksan ang bintana ng walang pahintulot sa may-ari o yung mismong namatayan, dahilan kung bakit natamaan ng sikat ng araw yung mismong kabaong. Gulat na gulat ang lahat ng nandon, kabilang na ang kaibigan kong si Berto. Sa kadahilanang bigla na lang nabuhay at bumangon ang patay sa kabaong nito, kaya naman nagsitakbuhan ang mga tao palabas ng bahay kasama si Berto pati na yung ibang miyembro ng pamilya na tila nagulat din sa nangyari. Nagkagulo ang lahat kasi nga nagunahan palabas sa pinto. Kung nagkataong sobrang dami ng tao sa loob, baka nawasak na yung bahay dahil paniguradong magkakastamped doon. Buti na lang, medyo matibay din pagkakagawa. Pero ang tanong, papanong nangyaring bumangon yung nasa loob ng kabaong? 3 araw na yung nakaburol, di ba? Lahat ng mga nakasaksi ay hindi magkamayaw sa nangyari. Kung ano-ano ang nasa isip,
May nagsasabing baka may anting-anting si Mang Julio at syempre, hindi mawawala dyan ang tsismis na baka aswang ito. Sabi naman ng iba, maaaring alam ng pamilya ng patay na meron itong kakaibang kapangyarihang taglay kasi nga sa umpisa pa lang, bakit sinarado yung bintana ng bahay, di ba? Sa huli, wala talagang nakakapagpatunay nun kung ano talaga ang dahilan, kung papaano nangyari at kung bakit nabuhay muli ang isa ng patay. Kapag kakausapin naman si Mang Julio, wala ka ring mapapala sa kanya ng mga detalye. Kaya ang pangyayaring yon, nanatiling palaisipan sa nakakarami. At eto pa, matapos nun, ipinagtataka ng pamilya ng patay na muling nabuhay at ng mga tao sa paligid dahil kada alas 12 ng tanghali ay tumitingala si Mang Julio sa araw. Ang nakakamangha pa, nakabuka talaga ang mga mata nito habang nakatitig sa sikat ng araw nang hindi man lang kumukurap at hindi rin naiinitan. Dun pa lang, papanong maging aswang siya, di ba? Tapos kapag ginagawa niya yon, meron daw siyang sinasabi o binabanggit ng mga salita na siya lang ang nakakarinig at nakakaintindi. Hanggang ngayon, Sir Alex, walang makapagsabi kung bakit ganun ang ginagawa niya, kung ano ang taglay nitong kapangyarihan at kung saan niya ito nakuha. Kasalukuyan, buhay pa ang taong ito at ganun pa rin ang ginagawa. Tumitingala sa araw ng tanghaling tapat simula pa nung nabuhay siya ulit mula sa kabaong. Walang makapagsabi kung ano talaga ang kakayahang taglay ni Mang Julio na minsan nang patay na muling nabuhay. At yun na po sir ang aking maiikling kwento. Sana ay nagustuhan din po ninyo. Di man mahahaba ngunit hango po yan sa totoong pangyayari. Hanggang sa muli. Janice ng Bacolod. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.